Bukod sa pag-aaral ng mabuti, may ilang estudyante na aktibo rin sa extracurricular activities. Tulad na lang ni Jane, na ang buong kabataan daw ay halos umikot lang sa eskwelahan. Naengganyo raw siya mula nang makita ang mga kaibigan niyang sumasali sa iba't ibang contest. Most of my friends are top-notchers in school. Kailangan ako din. Parang, ano ba yung mga dapat kong gawin? So I joined everything in elementary. Sabayang pagpikas, poetry, table tennis, campus journalism. Pinagkakasa raw noon ni Jane ang natitira niyang oras pagtapos ng klase. Akala ko normal yung pagpapasok ka ng school, after nun may activities or may events kang magpa-prepare, tapos uwi ng bahay. Sila kasi bahay, school lang. Then it hits me, parang, am I normal? Ganon. Bakit, anong nangyari? Bakit ko gustong sumali sa iba't ibang contest na to? Before, on my childhood days, ang term na bida-bida masakit pag narinig mo. And I heard that a lot of times. Napagtanto raw ni Jane na tila nape-pressure lang siya sa mga nakikita niya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Yun yung naging hardships ko up until this day na I keep on comparing myself. Kaya I keep on doing a lot of things. Pinagsisisihan din daw ni Jane ang sobrang pag-focus noon sa pag-aaral at extracurricular activities. Sana raw ay mas in-enjoy niya na lang ang buhay. Ito naman ang masasabi ng ating eksperto tungkol sa mga tulad ni Jane. We also have to maintain from time to time yung balance. Ibig sabihin, na-achieve mo yung mga bagay na yun, pero hindi dapat nako-compensate ang health. Hindi dapat nako-compensate yung relationship mo with the people around you. Hindi dapat nako-compensate yung finances mo. Now that you have that regret, now na laman mo na hindi mo pala na-maximize yung childhood mo, maybe this is the best time for you to now balance your future. Yung pinakamagandang message ni Doc kay Jane na it's never too late. Pwedeng baguhin, di ba? Pero tanong ko sa inyo, kung ikaw ba yung nagpupursige, talaga nag-e-effort na magtagumpay, na gumawa na maging magaling, bad ba yun necessarily? Sorry, may tanong din ako. Yung kay Jane, so yung problema niya is hindi siya nakapaglaro, nakapag-socialize dahil sobrang focus siya sa academics at sa iba-iba pang extracurriculars. Ganon. Yung kanyang effort na talagang to succeed and to overachieve. Kumbaga lahat, sa school. Lahat. Out of school, wala. Ganon. Okay. So ano yung tanong mo ulit? Oo. Yun, yung gano'n na parang gusto mo talagang, maliba. Kapag gusto mo talagang porsigido ka, mag-effort. Tingin ko, hindi naman. It's a good avenue for development din kasi, di ba? Pero I think definitely kailangan balance din yun, di ba? Kailangan may social aspect din. Kasi, for example, ako, yung academics ko, hindi talaga malakas nung sa school ako, di ba? Extracurriculars talaga ako. Tapos socialization sa labas ng school, di ba? So parang, in the real world kasi, connections din yan di ba? So, kung kabarkada ko yung isang marketing whatever sa isang kumpanya, di ba? Parang, kunin natin si Justin para sa isang campaign. Success pa rin yun. Success pa rin yun, di ba? So, iba yung batayan ng success. Oo. So, hindi lang lahat academics May social aspect din. Tama. Okay, ako. Hindi naman masama, Mami, maging overachiever because ako personally, when I was younger, they always called me the teacher's pet. And tulad nga nung sinabi, medyo parang masakit yun. Pero kasi ako, naturally, masunurin talaga akong bata. So for me, happy ako na sumusunod ako sa teacher ako. Happy ako na hindi ako maingay sa klase. Happy ako na hindi ako napapagalitan. So, it's not really, hindi siya pressure sa akin. Yun lang yung natural kong gustong gawin. And I feel like feeling ko lang, pag yung sa ibang cases na may pressure sa kanila, baka kasi sa paglaki nila, when they become adults, may pressure to become perfect. Yung perfectionism, di ba? So parang yun lang, feeling ko baka kaya feeling nila nangungulelat sila because they expect so much from their younger selves na dapat paglaki ko, ganito na yung na-achieve ko. Pero tingin ko baka yun lang medyo baka nag-over sa expectation Babalikan natin yan. Jess. Sa akin naman, hindi naman masama. I mean, speaking from someone na grade A student ako nung bata So, wow, valedictorian Valedictorian ka di ba? James, yung ganung idea na ako, ang
akin, lagi kong babalikan dyan is yung intention. Siyempre, nung bata, natural. Gugustuhin kong maging maganda yung grades kasi nakikita ko, natutuwa yung parents ko pag mataas yung grades ko. Uy, ako yung bida sa family pag mataas yung grades ko. Uy, may reward ako na makukuha. So, yun yung motivation ko when I was growing up. Tapos at the same time, nakikita ko na, teka, parang ang dami ko napupuntahan na. Kung saan ako pinapadala ng school ko to compete. Parang, teka, okay na reward to Saka okay na experience. Pero nung nag-college ako, doon na balanse ang lahat. Doon ako na naibaba sa lupa na parang lahat ng kasama ko matatalino. Lahat ng kasama ko magagaling. So ngayon, nag-iba yung motivation ko. Sige, papasok ako, gagawin ko to, pero mag-extracurricular ako kasi kailangan ko to para pagtrabaho ko. Pagkalabas ko ng eskwelahan. Tsaka yung sa parents mo siguro, reward ka, pero hindi naman tinatanggal yung reward, hindi ka naman pinapagalitan. So yun din importante dun sa pressure. At para kay Jess, nakatulong yung academics mo. At lahat Sa career ko. Sa career mo. Okay. So at least may case naman kay Jess. Yung kay Jane kasi, di ba, na-burnout siya eh. So yun din yung isang bagay na kailangan natin tignan. Pero lahat ng sinabi nyo, parang papunta na rin doon sa gusto ko sana iiwan sa mga magulang, no? Kasi syempre sa atin yan eh. Unang-una yung pressure. Tama yung sinasabi ni Maui. Kung minsan nadadala nila yan sa kanilang pagkatanda at tuloy, nakaangkla yung kanilang pagpapahalaga sa sarili dun sa mga nagagawa nila. At saka natatakot sila na hindi magtagumpay at natatakot sila na ma-disappoint yung ibang tao na talagang nagiging na sila, nababurnout at saka hindi na sila sumasaya, nade-depress kung minsan at na-anxious. So yun yung isang bagay. Tapos siguro pangalawa, mga parents, subukan nating ipalakpakan at bigyang pagpapahalaga yung effort, yung pagpupursige, hindi yung resulta. Kasi kahit na hindi nila makuha yung pinakamataas na grade, pero nakita mo pinagtrabaho, palakpakan natin yung kanilang effort. Kasi hindi in that way, yung pagiging overachiever or hard worker ay hindi nakakasama sa kanilang kalagayan, di ba? Kasi paano kung mag-fail kasi? Okay lang. Hindi naman kasi nagtrabaho ko na magaling, na-appreciate. And third and last, ito po ay proseso. So kung hindi mangyari agad, be patient with yourselves bilang magulang. Kung nakakalimutan ninyo na gawin yan, at saka dun sa mga anak ninyo na magbago at malaman na ganito pala yung mga pangyayari. Kaya pala ako nag-overachieve dahil natatakot ako mag-fail. O babaguhin ko na yan. Kaya pala dahil pinapressure ko yung anak ko, o babaguhin ko na yan. Unti-unti, it's a process. And tulong-tulong. Never too late nga. Sabi ni Doc Never too kanina. late. I agree. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat, Thank mga you. Chiki. Sa ating payo. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.